Hinarang ng pulisya ang hanay ng mga manggagawa na sumugod sa Pasig Regional Trial Court upang ipanawagan ang agad na pagbasura sa inilabas na Temporary Restraining Order o TRO na pumigil sa implementasyon ng 85 pesos na dagdag sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Sa gitna ng tensyon sa labas ng korte, iginiit ng mga labor groups na layon lang nila na makapaghain ng petisyon at marinig ang kanilang panig sa usapin. Hindi naman nagtagal ay nakapasok rin ng ilang mga kinatawan mula sa sentro ng mga nagkakaisa at progresibong manggagawa at Trade Union Congress of the Philippines upang ihain ang kanilang petisyon. Sa ngayon, hindi muna pinayagan ng hukuman na makilahok ang labor group sa pagdinig ng petisyon kaugnay ng wage hike dahil umano sa mga umiiral na panuntunan ng korte. They said na according to their own rules, they need 5 days pagkatapos namin mag-submit ng aming motion. And then they will ask for yung comments ng mga parties involved, no, tungkol sa participation namin. So that's why they needed 5 days, no. But just the same, ang sinabi na nakapagsalita naman ang aming lawyer, no, where we said that we really feel na ito ay kailangang ma-lift na as soon as possible. Sa inihaing motion to intervene ng labor groups sa Pasig RTC, hiniling nilang makasali sa kaso upang maiparating ang kanilang panig na anilay direktang apektado ng desisyong pagpapahinto sa implementasyon ng NCR Wage Order No. 27. Iginiit din nila na walang jurisdiksyon ng RTC sa usapin ng wage order dahil may nakalaang proseso sa ilalim ng Labor Code. Sinabi rin nila na ipinagbabawal ng Article 126 ng Labor Code ang pag-issue ng TRO o injunction laban sa proceedings ng wage boards, kaya hiniling naman nila na i-lift o i-dissolve ang TRO. Samantala, kaninang umaga sinabayan din ng iba pang grupo ng kilos protesta ng mga manggagawa ang flag raising ceremony ng Department of Labor and Employment. Tandaan niyo po kung sino man ang magrarally dyan sa labas, pakikinggan ko. Bababaan ko, kakausapin ko. Kaya naman matapos ang naging talumpati ng kalihim, bumaba ito at nakipagdialogo sa mga manggagawa na nasa labas ng tanggapan ng DOLE. Ganito, kaysa maniwala kayo sa mga interview, magkakaharap tayo ngayon, ito yung pakinggan nyo. Pinaglalabo, ito sabi ko nga, kalma lang kayo. Ito, pinapataas ko pa yung tumo. Sabi ganito. Tingnan natin kung anong mangyari ngayon. Alas 9 nag-hearing, 10 minutes na. 10 minutes na. Brad. Pwede ko ba ipagpatuloy? Yung mga interview kasi iba pinuputol, yung iba social media, pinaglalaban po natin yung karapatan ninyo. Ang sabi ko daw po ay re-respetohin ninyo ang proseso ng criminal trial court. Re-respetohin natin bilang officer of the court. Pero maliwanag ko walang jurisdiction ng Ay, hindi. Yun na nga lalabas sa hearing. Hindi naman ako para mag-decide na... Pero dapat din po may public statement kayo. Ito na public. Walang jurisdiction. O, ulitin ko. Si judge ang dapat magpaliwanag kung paano niya binayolate yung section 126. Jurisdictional issue. Constitution pa din pinaliwanag ko kanina. Article 13, section 3. Tapos na siguro. Narinig na, ang dami na nagtetet. Pero kung illegal po yung decision, pwede mo ituloy natin ang reaching list na 85. Kasi wala ko siyang jurisdiction. Ibang usapin na yan. Nagtetrad na tayo sa jurisdictional grounds. Usaping abogado, usaping hukuman. Kaugnay ito, sinabi naman ng palasyo na may inihanda itong hakbang para ipagtanggol ang implementasyon ng NCR Wage Order No. 27. Sa ngayon po ay meron na pong ginagawa po na dokumento at pagtutol. Although of course, ginagalang natin ang lahat ng korte, pero ang pamahalaan, ang administrasyon ay meron naman din pong karapatan na ihayag kung ano ang nararapat para sa ating mga kababayan at sa ating mga manggagawa. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, handa ang Office of the Solicitor General na humarap sa legal na proseso upang ipaglaban ang wage order para sa aumento sa arawang kita para sa mga manggagawa sa NCR. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.